gusto ko nang mag-resign. Assistant Han. Ngayon gusto mo nang umalis? Kung may kutsilyo ako ngayon, tiyak na papatayin kita. Akala mo makakatakas ka sa akin. Sino ba ang unang gumawa ng hakbang? Hindi ba ikaw? Hindi ko pinagsisihan na ako'y naging isang mistress breakup specialist. Pero ngayon pinagsisihan ko ang pagtanggap sa kaso ni Feng Ziqian. Kung alam ko lang na mahuli ako sa ganitong laro ng kapangyarihan, hindi sana ako pumayag. Sa taong iyon sa simula pa lang. Miss Han, bakit mo pinili ang ganitong kakaibang trabaho, mistress? Breakup specialist. Karamihan sa tao ay para kumita ng pera, syempre. Break Feng. Kung pera lang ang usapan, hindi ba mas mabilis kung ikaw na lang ang maging mistress? Ang serbisyong binibigay ko ay ang magpanggap bilang other woman. Akitin ang lalaki, talunin ang mistress sa laro niya, tapos aalis. Para magising ang lalaki at bumalik sa kanyang pamilya. Tinutulungan ko siyang mangalap ng ebidensya ng panloloko ng lalaki at tulungan ang asawa na makuha ang malaking parte sa diborsyo. Nakuha. Balik tayo sa usapan. Huajing Group ay negosyo ng pamilya ko noon. Pagkatapos kong pakasalan si Feng Ziqian, hindi lang siya nagkaroon ng mistress. Unti-unti niyang kinuha lahat ng aking ari-arian. Ngayon mas malakas siya at gusto niya akong alisin, pero masyado siyang tusong. Ang ordinaryong private eyes ay hindi siya mahuhuli na nanloloko. Kaya, Ricky Feng, gusto mo bang iligtas ang kasal o magdiborsyo? Diborsyo. Narinig ko na ang tungkol sa track record mo. Kung magsisikap ka ng kaunti, magawa siya ng malaking pagkakamali. Mas malaki, mas maganda. Makukuha natin ang pera at sisirain ang reputasyon niya. Naiintindihan? Kapag tapos na, gusto ko 300 milyon. Miss Han, kahit para sa isang unang gabi, sino ang magkakahalaga ng ganoon? 300 milyon ay pwedeng baguhin ang buong buhay mo. Sa tingin ko karapat-dapat gagawa ako ng bagong pagkakakilanlan. Nagha-hire si Feng Ziqian ng assistant. Kung gusto kong lumapit sa kanya, ang posisyong ito ay perpektong-perpekto. Ano ang pangalan mo? Han King. King, yun ang king. Bakit ka nandito? Upang mag-apply bilang assistant mo? Maging executive assistant ng presidente. Sa sahod man, o pang matagalang oportunidad. Ito ang pinakamaganda. Noong nag-aaral pa ako, utang ang pampaaral ko. Hindi ko pa ito nababayaran. Para sa utang mong pang-edukasyon, bibigyan kita ng tsansang ito. Si Feng Ziqian ay tunay na self-made man. Maingat siya sa lahat ng galaw. Isang buwan na ang nakalipas, wala pa rin siyang pagkakamali. Parang sinasadya niyang lumayo. Mahirap basahin ang lalaking ito. Mukhang kailangan kong magpursigi. Maganda? Ano? Sa tingin mo ba ay maganda? Likas sa tao ang pagnanasa. Kagandahan ay kabutihan ng lalaki. May lipstick ka. Nagustuhan po ba ni Feng ang kulay na ito? Hindi kailangan ng assistant ko ang ganyan. Payuhan kita, Miss Han. Ang tipo ni Feng Ziqian sa babae ay napaka-espesyal. Hindi siya katulad ng iba. Kung gusto mo siyang akitin, bukod sa pagsisikap, kailangan mo ng maraming swerte. Para sa akin ang swerte ay kasanayang dinadaan sa diskarte. Ang magandang kapalaran ay ipinaglalaban. Ngayon, susubukan ko ito. Ginoong Feng, sinubukan ko ang tubig. Sakto lang ang init. Pero pwede mo ba akong pasukan? Nakakapit ang hikaw ko sa buhok. Pwede mo ba itong tanggalin? Ngayon, hindi ako naniniwalang isang tulad ay makakatanggi sa pain. Ginoong Feng, naipit ang bukong ko. Seryoso, naipit talaga ang bukong ko. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Kung mahuli mo akong nagsisinungaling, ano ang gagawin mo? Depende sa uri ng kasinungalingan. Kung basta't hinalikan niya muna ako. Patunay iyon ng paglaloko niya. Tapos na ang misyon ko. Mayroon kang nunal na kapareho ng sa akin. May nagsabi na ba sa iyo? Ginoong Feng, nakakalunod kang kaakit-akit. Ayaw mong may utang na loob, kaya ibigay mo ang kaluluwa mo. Para quits na tayo.
Marunong ka bang lumangoy? Ginoong Feng, malapit nang magsimula ang meeting mo kay Jilly. Hintayin kita sa kotse. Ginoong Feng, kanina lang po, sinunod ko lang po ang utos ninyong pumasok. Utos ninyong pumasok. Tamang-tama pa ba ang timing? Sakto. Dalawang taon na. Ginoong Feng, sinubukan ko ng lahat para makaisip ng paraan, pero Noong iniligtas kita sa club na yon at ipinadala sa pamilyang Yin para makuha mo ang loob ni Yin Peidong. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa. Ginoong Feng, kasalanan ko po. Nagdududa na po si Yin Peidong tungkol sa akin. Bumaba ka na. Ano po ang plano ninyo? Ano sa tingin mo kay Han King? Si Binibining Han. Kung ipapadala natin si Han King kay Yin Peidong, mas magaling siyang maniko ng lalaki kaysa sayo. Maging ako nga, muntik nang mauto sa kanya. Kay Yin Peidong, parang kendi lang yan sa kanya. Ginang Feng, ang mga litrato kong nakuha ngayon ay patunay na ang asawa ay pinaghihinala ang may kabit. Paghihinala lang. Hindi pa sapat ang ebidensya. Kasi hindi pa siya direktang nakikipagtulungan. Pero ang mga ebidensyang ito ay hindi maganda para sa kanya. Binibinihan, posible kaya na sinadya niyang iwasan ang mga kamera. Ginang Feng, sigurado ka bang ang asawa mo ay talagang may kabit? Binibinihan, nauubos na ang pasensya ko sa pagtitimpi ni Feng Sichen. Pera lang ng pamilya ko ang habol niya. Kung ayaw kong lokohin ako ng gold digger na ito, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang ayaw na ayaw ko sa mundo ay mga manira ng pamilya at mga mandaraya. Walang modo. Ang pinakamagaling kay Feng Sichen ay hindi napapalapit ang loob, pero naglalaro ng damdamin. Pero lahat ng kayang gawin niya, kaya ko rin. Babae ka talaga. Nagkita pa kami ng matanda kong kalaban. 2 taon kitang hinanap. Alam mo ba yon? Sige nga, sino naman ang target mong lokohin ngayon? Si Li Wenbo ang pinakasikat na may-ari ng nightclub sa Karatig Lungsod. Ang kabit niya ay isang modelo sa kanyang club, si Suli. Nang lumapit ang asawa niya sa King, hindi pera ang iniisip ko. Gusto kong tulungan sila na makuha ang nararapat sa kanila. Ginoong Li, kung nagtatanong ka na, hulaan mo kung kaninong panig ako ngayon. Si Feng Sikian ng Huijing Group. Pamilyar ang pangalang iyan, di ba? Ginoong Li, nakikisama ako kay Enrique Feng. Babae ang gagamitin mong panapat sa akin? Basta epektibo sa'yo, kahit sino pa yan. Ano ngayon kung lalaki o babae? Hindi mayaman ang asawa ni Feng Sichen. Umasenso lang siya dahil sa biyenan niya. Kahit makapangyarihan siya ngayon, ang pamilyang Yin ay parang kahoy na luma ngunit matibay pa rin. Akala mo makakakuha ka ng pabor. Sa pagbubunyag ng sikreto, ginugulo mo lang si Enrique Feng. Hindi mo kakayanin ang magkabilang panig. Bakit ka pa makikialam? Ginoong Li, mag-ingat ka at baka mas malaki pa ang mawala sa'yo. Ang sampal na ito, pwede mong o ipagmalaki. Ginoong Li, ikaw ang bahala. Ginoong Feng, may kailangan akong aminin. Kanina lang, hinampas ako ni Li Wenbo, ang may-ari ng nightclub. Wala akong pakialam sa personal na buhay ng empleyado ko. Pero ayokong magkamali ka ng akala sa akin. Bakit kanya hinampas? Ginusto niya akong guluhin. Sinabi kong kasama kita. Wala raw siyang pakialam kung kanino ako nakapanik. Hinawakan niya ako, hinipuan dito, at dito. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Inuulit ko lang ang nangyari. Halos hindi ako nakaligtas. Nagpumiglas para makaiwas sa kanya. Pinagbantaan pa niya. Nasisirain niya ako sa Huiji. Ginoong Feng, kung maninira siya sa akin, huwag mo siyang paniwalaan. Nasatisfy ba ang pag-arte mo? Sinubukan mo ngang akitin si Li Wenbo dati, di ba? Sige na, sabihin mo sa akin. Ilang lalaki pa ba ang sinubukan mong akitin? Si Feng Sikian ay talaga matinding kalaban. Mukhang ang hadlang na ito ay mas mahirap kaysa inakala ko. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Ano, dahil ba nabigo ka, kaya lumipat ka na sa bagong target? Ako na ang bagong target mo, di ba? Ginoong Feng, alam nyo, nung college ako, estudyanteng may utang lang ako.
Nag-part-time ako para mabuhay. Naging receptionist ako sa kumpanya ni Li Wenbo. Pero palagi niya akong ginagambala. Hindi ko na kinaya, kaya pumunta ako sa asawa niya at sinabi ko ang lahat. Mula noon, galit na siya sa akin. Ang paraan ng pag-ugali mo, nagpapahirap sa akin na maniwala na inosente ka. Pagkakita ko sa iyo ngayon, naaalala ko lang kung paano mo inabot si Li Wenbo. Ginoong Feng, hindi niyo ako pwedeng sabihan ng ganyan at hindi niyo pwedeng ikumpara ang sarili niyo kay Li Wenbo. Kung patuloy niyo ako maiintindihan ng mali, magre-resign na lang ako para patunayang inosente ako. Kailangan ko munang sumugal. Kung pananatilihin niya ako dito, ibig sabihin naniniwala siya sa paliwanag. Kung hindi, kailangan kong subukan ang iba. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang lahat. Han Qianyan, nagulat ka. Harangan siya. Han Qianyan, talaga kang isang Hanyanggo. Ang Han Qianyan ay palayaw, suli at ibinigay sa akin ng kanyang grupo. Kung lumitaw si Suli ngayon, tiyak na sisirain niya ang lahat para sa akin. Suli, ano ba talaga ang gusto mo? Narinig ko kay Li Wenbo na isa ka na raw malaking tao sa mundo ng korporasyon. Mayroon bang trabaho na hindi mo kayang pekain? May-ari ng flower shop, babaeng diborsyada, club model, travel photographer. Ilang kwento ang ginawa mo para lang kalabanin kami? Ginagawa ko lang ang tama dito. Pinaparusahan ang mga taong tulad na sumisira ng mga pamilya. Oh, please. Broke ka lang at hindi matanggap na may ibang mas mataas sa iyo. Magsabi tayo ng totoo. Ang taong sumusuporta sa akin ngayon ay mas makapangyarihan kaysa kay Li Wenbo. Pagkatapos ng lahat ng drama, naging Phoenix pa rin ako. At ikaw ay isa pa rin, walang kwenta. Sige, saktan mo ako. Binayaran ba kayo para panoorin ang palabas? Hulaan mo, nagbago na ang sitwasyon. Han Qing, ang target mo ngayon ay si Feng Xichen. Tama, si Feng Xichen ay pinakaayaw ang manipulahin. Hinuhukay mo lang ang sarili mong libingan. Ikaw si Han Qing, di ba? Ako nga. At ikaw, Si Suli ang kasintahan ko. Sinaktan mo siya, ano? ginawa ko. Kunin mo siya. Bitawan mo ako. Feng, tulungan niyo ako. Anong nangyayari? Ginoong Feng, ang katulong mo, ang nanakit sa kasintahan ko. Kailangan kong sama siya sa akin. Siya rin ang nanakit. Mas malubha ang mga sugat niya. Sino ang gumawa nito? Ang daldal mo kapag nanliligaw. Pero ngayon, bigla kang nahinti. Sino ang nanakit sa kanya? Si Suli. Nagsimula ito na Wala akong pakialam sa dahilan. Ang resulta ang mahalaga. At ang resulta, nasaktan ng kasintahan ko. Ginoong Feng, ang katulad ninyo, hindi sasali sa ganitong maliit na bagay, di ba? Kung ganoon ang gusto ni Ewang, gawin niyo ang gusto niyo. Kunin mo siya. Nang ahas kang manakit sa akin, para mo na rin akong sinampal. Ngayon makikita mo ang mga konsekwensya. Feng Xichen, binibigyan kita ng respeto dito. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam ang makakabuti sa'yo. Talagang, gusto kong makuha ang taong to ngayon. Ji Feng. Yi Wang, yang nobya mong si Suli, mas alam mo ang kanyang ginawa kaysa kaninuman, di ba? Maaari ba kitang bigyan ng payo, Yi Wang? Kung magtatakip ka para sa iba, siguraduhin may kapangyarihan kang panindigan ito. Alis na tayo. Hindi naman ganun kapula, no? yellow. Lumambot na ang pamamaga. Masakit pa ba? Kahapon masakit talaga. Pag may umulit na manakit sa'yo, agyatan mo kaagad ng diretsahan. Paano naman yung mga may asawa na may makapangyarihang lalaki Kahit sino, walang exception. Ako na ang bahala para sa'yo. sa ilalim ng anong dahilan? Hindi na kailangan ng dahilan. Pwede mo ba akong halikan? Walang tao sa paligid. Kung gusto mo akong halikan, gawin mo na. Gusto mo ba? Akala mo kaya mong pigilin ang tukso. Pero may mga pagkakataong hindi mo mapipigilan. May lakas ka bang sundin ang puso mo? Sa tamang pagkakataon, ang matamis na salita ng babae ay tunay na paghihirap para sa lalaki. Isang laso na may katwiran, habang mas nagiging malabo, habang mas hindi maliwanag,
lalong humihina ang kontrol mo. Ayan, Feng. Tapos na ang kontrata. Tapos na, binibinihan. May problema ka ba? Bakit ka aatras? Pumunta na sa akin si Feng Sikian. Nakuha ko na ang audio record at video evidence. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo, binibinihan. Pera talaga ang pinakamalakas na motibasyon. Magkita tayo bukas ng umaga. CJ, Saan? pasensya na, Yi Feng. May sakit talaga ang lola. Kailangan ko siyang bisitahin sa ospital. Gusto mo padalhan kita ng kotse o kasama? Hindi na, okay lang. Pasensya na sa, abala, kaya ko mag-isa. Salamat, Ji Feng. Pasensya na, kahit hindi kita nakilala. Kailangan ko pa rin gamitin pangalan mo para makapag-leave ulit. Tapos na ba kayong maghalikan? Ngayon ko lang naintindihan kung sino talaga ang may kabit. Binibininghan, nakita ko ang ID mo sa paradahan ng sasakyan. Kaya, nakita mo ang lahat, di ba? Ang sinabi ni Jian Feng ay kanyang paniglama. Mahirap malaman kung ano ang totoo at hindi. Naaawa ka ba? Kay Feng Sichen, ang pagiging maawin ay hindi laging maganda. Kung mali ang paggamit mo nito, ikaw lang ang masasaktan. Nagpakunwaring tapat na aso. Nakuha ang tiwala ng tatay ko. Unti-unting nagpalit ng laro. Hanggang sa huli, naging ganid na lobo. Hindi ba't karapat-dapat siya sa parusa? Bakit mo pa siya pinili noon kung ganyan? Wala akong pakialam sa narinig mo o nakita mo. Dapat tuparin mo ang kontrata mo. Nagbabayad ako. Nagtatrabaho ka para sa akin. Sa amin niya. Ako ang mas nangangailangan. Kaya sana ang awa mo ay di mapunta sa maling tao. Naiintindihan mo ba? Ayan, Feng. Narito ako para lipulin ang kabit. Hindi para maging kabit. Aalis na ako sa trabahong ito. Teka, binibininghan, magtatangka ka bang umalis ng walang kalat kung di mo maibigay ang kailangan ng amo mo? Sa kapangyarihan ko, madali lang para sa akin ang ibagsak. Ang tulad mong walang-wala, isang snap lang, ang kalabang katulad ko, ay mas delikado kaysa mga nakalaban mo dati. Kasama ng sekretarya ang asawa ko. Mukhang kayong dalawa ay may natatanging relasyon. Sichet, huwag mong kalimutan, samahan ako bisitahin ang magulang ko sa Sabado. Kung malaman ni Itay na uuwi ka, masayang-masaya siyang makikita ka. Han Ching, magmadali ka nang ayusin ang gamit mo. Huwag kang makalimot ng kahit Ginoong Feng. Mukhang malapit kayo ni Assistant Han. Hindi naman masyado. Nagkasalubong lang kami sa mall sa kabilang kalsada, kaya napagdesisyonan naming magkape. May client meeting ako sa taas. Mag-usap na kayong dalawa. Sa puntong ito, sige lang ituloy mo na. Hindi lang ako ang sinasalbo, sarili mo rin. Nangahas kang magtaksil sa ilalim ng ilong ko, ang kapal ng mukha mo. Espesyalista sa paghihiwalay ng kabit. Kawili-wili palang trabaho yan. Ang daya ng iyong labi, ang sarap titigan ng iyong bibig. Ngunit lahat ng salita mo'y kasinungalingan, nakakalungkot naman. Hindi pa nga kita nahahalikan. Paano ko masisira ito? Ang lakas ng dating ng aguhon ng asawa. Talagang nagulat ako. Aminado ako. 2 beses akong muntikang mauto. Anong 2 beses? Yung una, sa pool. Pangalawa, sa lugar mo. Feng, aminin kong nagkamali ako. Pakawalan mo na ako, pakiusap. Hayaan mo na akong umalis. Gusto mong tumakas. Huling-huli ka na. Simulat na sa laro ka na, kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Kapag nabigo ka, ganap na pagkawasak. Kung magtagumpay ka, masaya rin akong sirain ang mga kumakalat na kaaway. Maliban na lang kung mapigilan niyo akong magising. Papatayan mo ba ako? Anong problema? Natatakot ka na ngayon? Ginoong Feng, handa akong magbayad sa kasalanan ko.
Paano mo ito pagbabayaran? Tuloy po kayo. Spring Bay, pinakatanyag na mansyon sa Jacob. Hindi mabibili ng pera ang lugar na ito. Kumusta po, Ginoong Feng? Alagaan nyo na si Miss Han mula ngayon. Huwag pag-usapan sa labas. Maliban sa akin, pati mga tauhan ng proper walang papapasukin. Opo, Ginoong Feng. Sakto ang lugar na ito sa pagsasayaw. Gusto akong ikulong ni Feng Xiqian dito. Upang mapiga ang huling halaga sa akin. Sampalataya, pagkatapos ay pampalubag loob. Ganyan manakit si Feng Xiqian. Nakuha ko na ang laro niya. Ang anumang ayaw sumuko, hindi niya pakakawalan. Bata pa lang ako'y marunong ng sumayaw. Ang galing mong sumayaw. Alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Tulungan mo nga ako, nalinlangin ang isang tao. Nakikipagagawan sa karapatan sa pagkuha ng Wanli. Sa tingin ko, masyadong agresibo yan. Si Lin Zhongyi ay may malawak na network sa Penang. Hindi ko irerekomendang kalabanin siya. Mababa ang tsansa natin. 3 taon ko nang pinapalakad ang Huijing. Lahat ng kasong pinamuno, wala ni isang nabigo. Pero, si Lin Zhongyi, tiyuhin ni Mrs. Feng yan, para lang sa isang kumpanyang, lubog sa utang, pag-aawayin ng 2 pamilya. Hindi worth it. Sa tulong ni MRJ bilang tagapamagitan, paano ito mangyayari? Mr. Feng, gusto mo talaga akong ipahamak, no? Ako ang may hawak sa Huijing. Sa pamilyang Yin ng Huajing, negosyo ni Chairman Yin yan. Kuha mo ako ng kape. CJ, Biyanan ko si Chairman Yin. At si Emer, nasa ilalim ako niya. Naiintindihan mo? kung maayos ko si Ji Weijun ngayon, papayagan mo na ba akong umalis? Palayain mo na lang ako, pwede? Tagapangasiwahan. Ginoong Jai, May nalalaman ako tungkol sa nakaraan ni Han. si M. Rick Feng ang nagsabi sa'yo, di ba? Matalino ka. Alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Pero ngayon, hindi niya alam na nandito ako. Ito lang ang ating sikreto. Mukhang matagal na kayo magkakilala ni M. Rick Feng. Sa totoo lang, paulit-uli kong hinahanap. Ang mga katulad kong vision. Gusto kong yumaman sa Huajing. Alam mo ang pagsugal sa negosyo, di ba? Ayaw kong utusan ng iba. Ginoong Jai, nagtitiwala kayo. Hindi kayo natatakot sa akin. Tagapangasiwahan, bakit mo ako pagtataksilan? Dahil empleyado ako ni Ji Feng. Mali ang palagay mo. Walang nagmamay-ari sa atin. Ang pera lang ang may-ari natin. Kung pwede ko kayong tanungin, kaya mo bang kumita ng pambili ng bahay sa 1 taon? Hindi ko kaya. Kaya kung pangakuan ka ng 10 bahay, kahit saan mo gusto. Ano ang kailangan ni Ginoong Ji? Sa palagay ko, gusto ko si Wanli. Ginoong Feng, handang sumalungat sa tiyuhin ni Mrs. Feng. Makakuha lang ng Wanli, patunay yan sa halaga ni Wanli. Makukuha ko ang selyo ni Ginoong Feng. Seryoso ka? Hindi ba't delikado ito? Ginoong Jai, ang laban mo at ni Ginoong Feng ay sugal na, hindi ba? Habang hindi pa niya, ganap na nakukuha, kukunin ko muna si Wanli sa ilalim ng kontrol ko. Sa hinaharap, maaari pa itong maging panangga laban sa kanya. Ginoong Feng, kung mahulog si Ji Weijun sa bitag mo ngayon, papaalisin mo ba ako? Nangako ba ako niyan? Ginoong Feng, ito na ang liham ng paghirang na may personal mong selyo. Natanggap ko na. Ngayon, nasa akin na ang pamamahala sa Wanli. Kaya, ang hakbang na ito, nakagulat sa'yo, di ba? May tao ka dito. Sino ang gumawa? Gaano man katuso ang paraan mo, kontrolin si Ginoong Feng, hindi ito gagana, hindi lakas ang labanan, kundi resulta. Pwedeng magbantay araw-gabi, pero hindi mo masisilip ang taong nasa loob. Si Ini ba? Tapos na, hindi na mahalaga kung sino. Isang bangkarote lang na kumpanya. Gusto kong makita, kahit mayroon ka ng lahat pagkatapos. Gaano ba talaga ang kakayahan mo para tapusin ang larong ito? Pero, ang laban natin ay opisyal nang magsisimula. May problema si Ji Feng. Bakit ka nagpapanik? Kanina sa shareholder meeting, kinuha si Gigi, at nakapusang mga kamay pa siya. Ang Wenli Group ay may maraming di nasosolusyon ng issue. Bilang kasalukuyang chairman, siya ang dapat managot sa lahat. Labas kayo, lahat kayo, lumabas na.
Ikaw ba ang may gawa nito? Anong pinagsasabi mo? Nahuli na siya. Nagkukunwari ka pa. Kausapin mo ako kapag huminahon ka na. Feng Xichen, kahit tatay ko hindi siya Gina noon. Ikaw pa ang gumawa. Wala akong ginawa sa kanya. Nilabag niya ang batas. Naglabag ng batas. Hindi siya basta nagkakamali. Ikaw ang nagplano nito. Pinagtatanggol mo ang ibang lalaki sa harap ng asawa mo. Hindi yan magandang diskarte. Jiyin, pakalma ka muna. Huminga ka ng malalim. Xichen, alang-alang sa ating 3 taong pagsasama. Pakawalan mo na siya. Nang ilagay mo ang babaeng ito sa tabi ko at nagplano laban sa akin, inintindi mo pa ba ang relasyon natin? Siya ba ang unang nagtaksil o ikaw ang nakadiskubre? Wala kang ideya kung gaano nakalawak ang impluensya ko. Mukhang sobra ang tiwala ko sa sarili. Xichen, ano pa ang kailangan para pakawalan mo siya? Ang pagpapakawala sa tigre, akala mo ba papayag ako sa ganitong panganib? Pinapatay mo ba siya sa paraang ito? Han Qing, nakuha mo na ba ang ebidensya? Oo, kaya ka pala nagpapatumpik-tumpik. Ayaw mo lang ibigay, di ba? Tungkol kay Ji Weijun. Kasali ka rin ba? Alam ko ito, mismo si EG ang nagsabi na balak niyang sakupin ang Huijing Group at ayaw niyang sabihin sa... Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Ginamit ka lang niya, tungtungan para umangat. At wala kang sariling interes. Bakit mo pinatatagal ang pagbibigay ng ebidensya? Sagutin mo ako. Nung gabing iyon sa garahe, nakita kitang kasama si EG sa loob ng kotse niya. Ang sinabi mo at ang nakita ay magkaiba talaga. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Tumigil ka. Ano ng demonyong problema mo? Ay, ang galing. Kaya pala nagtulungan kayong dalawa para lang ipahamak ako. Han Qing, huwag mong kakalimutan. Alam kong lahat ng lihim mo. Natapos ko na ang hiningi. Pwede na ba akong umalis? Bakit mo ako ginaganito? Ano sa palagay mo? Ayokong maghula kung anong nasa isip. Ang alam ko lang, may mga bagay na ayaw kong gawin. Hindi yan nasa iyo. Binibining Han, balak mo ba tumakas ng malinis sa kapangyarihan at koneksyon ko? Ang mga kalaban kong tulad ko, mas delikado kaysa sa sinumang na ginulo mo noon. Ngayong nasa laro ka na, tanggapin mo ang mga bunga. Bigo, lubusang pagkasira. Paano ako makakaalis dito? Talagang hindi ka nagkakamali, Jilin. Hindi nakakagulat ang resulta. Ang pagkakatawag mo nito ng ganito. Mas kilala pa rin kita kaysa kanino man. Ngunit nakalimutan mo ba ang pinakanakamamatay na bagay sa akin? Ang sinumang masyadong lumalapit sa akin ay hindi nagwawakas ng maayos. Ganun ba? Matagal na kitang kilala. Ang iyong ugali ay lalong nagiging matapang. Talagang hindi ka nagpipigil sa pakikitungo sa iyong tiyuhin. Feng. Han Qing, ito si Jilin. Ang tiyuhin ng aking asawa, sadyang gustong makialam sa lahat ng tungkol sa negosyo ng Huijing Group. Tingnan natin kung paano planong kontrolin ni Jifeng siya. Ikinagagalak kitang makilala, Yilin. Assistant Han. Marunong ka bang gumamit ng pana? Hindi po, Yilin. Halika, tuturuan kita. Unang beses mo ba? Opo. Huwag kang mag-alala. Magaan lamang ang taturo ko sa'yo. Yilin. Para akong nahihirapang huminga. Si Feng Xichen ay hindi marunong maging banayad sa mga babae. Ngunit iba ako. Zongi, kung pagod ka na sa pagsasana, tara't magsana tayo. Xichen, handa ka bang ipahiram sa akin ang iyong assistant? Gusto mo ang aking assistant? Hindi siya magiging kapaki-pakinabang, wala siyang tunay na kakayahan. Sa pagpili ng personal na assistant, hindi kailanman tungkol sa kakayahan. Ang hitsura, ang pinakamahalaga sa lahat. Ano ng problema? Kailangan ko bang bitawan talaga? Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Yilin. Gusto kong manatili sa Huijing. Xichen, mukhang yung mga babaeng nasa paligid mo, ayaw kang iwan. Trabaho lang ito. Huwag masyadong mawili sa trabaho. Mahalaga rin ang pamilya. Kailan nyo ni magkakaanak? Hindi naman kayo magkasama sa iisang bubong. Hindi mo mapipilit ang tadhana. Buong pamilya natin ay talagang nagmamalasakit sa kaligayahan niya. Huwag mong problemahin yan. Maayos naman ang samahan namin. Pero huwag masyadong magpakapagod. Ang negosyo ng pamilyang Yi ay matutulungan nating lahat. Dapat mag-focus ka sa pag-aasawa mo.
Si Chen, ang assistant mo, ay bagay na bagay sa'yo. Yelin, si Imric Feng ba ang nag-utos para lumapit ka sa akin? Napanood mo ba ang balita? Anong balita? Nakipagdigma si Feng Xichen para sa isang babae. Ikaw siguro ang babae niyang tinutu. Si Wang Mingyuan, si Ji Wang, kalaban mo siya. Ang kabit ni Wang Mingyuan, si Suli. Kalaban ko siya. Inagaw ng Huajin Group, ang deal na inaasikaso ng Wang's Group ng 6 na buwan. Si Feng Xichen at Wang Mingyuan, dating walang hidwaan. Pero kung si Feng Xichen ay mahulog kay Assistant Han, abangan ko talaga yan. Pero may asawa na si Gifeng. Sa tingin ko, moralidad, ang pinakawalang saysay na konsepto. Madaling baguhin yan kapag nasa tuktok ka na ng tagumpay. Gumawa na rin ng hakbang si Imi. Nakita mo ba, yung balita kay Hanqing na kumakapit kay Jifeng? Nasa headline na ngayon, may mga larawan pa. Mukhang totoo ang chismis na pangangaliwa. Mukhang magkakagulo na sa Huajing. Kanina ko lang nakita ang magazine. Akala ko'y, hindi pa naman totoo agad. Yin. Hanqing, assistant ko, alam din ni Yin. Sumama ka sa akin. Itay, bakit mo tinatakot? Habang pinoprotektahan mo siya, mas lalo siyang mapapahamak. Ano ba to? Ang kapal ng mukha mong. Manggulo sa pamilya namin. Binibining Han, kung ayaw kitang makita ulit, kaya kitang burahin sa mundong ito nang walang kahirap-hirap. Ginoong Yin, mali ang akala mo. Huwag mong isiping gagana ang mga daya mong ginagawa sa mga inosente, ang mga babaeng katulad mo. Marami na akong nakilala. Sa tingin mo ba, lumalapit ako kay Ginoong Feng? Kung gusto, pwede akong lumipat ng posisyon. Alam ng lahat ang laro mong ginagawa. Hindi ka basta-basta sa suko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na. Gusto kitang mawala ng maging abo. Buong buo kang mabura. Kaya mo ba yon? Sa tingin mo ba makatuwiran yon? Kung iniisip mo dahil mayaman ka, lahat ng ayaw ay dapat durugi. Pasensya na, hindi ko gagawin yon. Wala akong obligasyon sa'yo. Anong nangyayari dito? Sino ang naninira sa nobya ko? Kilala mo rin ba siya? Siyempre, si Hanqing ay nobya ko. Zhang Yi. Hindi mo talaga maintindihan ng mga tao, di ba? Ano, akala mo kaya mo, no? Kung akin ang babae, aaminin ko, walang problema, ano man ang mangyari, wala kayong pakialam dito, ikaw. May something pala kay Zongi at aking assistant. Na-curious tuloy ako, hindi nabanggit ni Han ang relasyon nyo. Ang personal kong buhay. Di dapat ipagsigawan, di ba? Hanqing, Sikyan, pakialamero ka masyado. Kung kailangan mo ng malakas na kakampi, mas maaasahan ako kaysa kay Feng Xiqian. Zongi, media lang ang nagpakalat na maling balita kay Ji Feng. Kasalanan ko ito. Umalis ako ng festival para sa kliyente. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw ang pinakamahalaga. Zhang Yi, pamilya na siya ng mga Yin. Ang kanyang pipiliin ay desisyon ng pamilyang Yin. Ang punto mo, di ka taga Jacobo, no? Taga Nanjo ako. Ano trabaho ng magulang mo? Nasa bilangguan ang tatay. Habang buhay siya, pumanaw ang nanay ko 6 na taon na. Zhang Yi, di mo alam? Alam ko, bakit mo siya tinitingnan? Akin siya, kanino pa ako titingin? Hayaan ko bang tingnan siya ng iba? Anong kasalanan ng tatay mo? Ayokong pag-usapan yun. Kung ang partner mo, may kamag-anak na kriminal, ang kinabukasan mo, di lang ang nanganganib, masisira din ang reputasyon ng pamilya ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Di ko kailangan ng babae para umasenso. Pinipili ko lang ang gusto ko. Iyon ang pagkakaiba namin ni Xichen. Tama ba, bayaw? Alis na tayo. Kumuha ako ng litrato ni Feng Xichen. Gusto kong makipaghiwalay, hindi naman ito malaking bagay. Huwag mo nang isipin ang paghihiwalay. Tae, hindi ka ba galit sa nangyari kay Feng Xichen? Nakasalubong namin si Jifeng at binibinihan kanina sa restoran. Sabi nila yung mga nasa magazine ay gawa-gawa lang. Tumahimik ka. Sinong nagpahintulot na magsalita ka dito? Nung hapunang iyon, nandoon din si Lin Zhongyi. Ayon sa kanya, si Hanqing ang kanyang kasintahan.
Si Han Qing ang kasintahan ni Tito. Tay, hayaan mong sabihin ko, matagal ko nang kilala ang babaeng ito, hindi siya karapat-dapat para sa tiyuhin ko. Masyadong padalos-dalos. Ang ginawa ni Zhang Yi ngayon. Pidong. Dapat na tayong pumunta sa ospital. Sandali. Ni hindi mo maalagan ang kalusugan ng tatay ko. Naninirahan ka lang ba sa pamilya namin para magpakasasa? Babaeng walang hiya, gumagamit ng daya para lapitan ang matanda. Nakakadiri ka talaga. Ikaw, Pidong, hindi mo ito pwedeng gawin. Anak mo pa rin siya. Chen, nagtiis ka. 2 taon pa lang. Ang pagkawala ni nanay, 3 taon mo na siyang kinakasama. Ngayon dadalhin mo pa siya sa tahanan namin. Ying Yi, kahit anak kita, hindi mo pwedeng pagbuntunan ng galit ang mga taong malapit sa akin kung hindi mo maayos ang sarili mong pagsasama kay Feng Zichen. Sarili mong problema yan. Huwag mong idamay ang iba dito. Humanda ka. Han King, Sumayra ka sa pangako mo at ipinagkanulo mo kami. Ikaw ang nagpakulong kay Ji Weijun. Ngayon gagamitin mo ang tiyo ko para makaligtas ka. Hindi kita palalampasin. ano ba talaga ang gusto mo? Nakalabas na ang address mo sa publiko. Hintayin mo na lang ang mga kaaway mo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Muli kitang iniligtas sa delikadong sitwasyon. Dumaan ako para sa pasasalamat mo. Ano ang ibig mong sabihin? Nalantad na ang impormasyon mo, pero wala namang nangyari sa'yo hanggang ngayon. Hindi ka ba nagtataka? Paano mo nalaman? Pamangkin ko si Ying Yi. Kung may ipapagawa man siya sa iba, akala mo hindi ko malalaman? Tuloy ka. Ginoong Lin, ginagawang totoo mo ba ang peking relasyon natin? Bakit hindi? Binalaan na ako ni Ginoong Feng. Manloloko ka pagdating sa pag-ibig. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita. Lagi niya akong kinakalaban. Ano man ang mangyari, pasasalamatan pa rin kita. Sa bawat yugto ng buhay, gawin mo ang nararapat sa panahong iyon. Mas malinaw ang isip ng lalaki kaysa babae dyan. Ang salitang pag-ibig. Sa lalaking naghahangad ng kayamanan. Walang halaga yan. Kaya niyang itapon yan ng walang pag-aalinlangan. Kaya, sa paningin ng lalaking pera lang ang iniintindi. May halaga ba ako? Depende yan kanino natin pinag-uusapan. Kung si Feng Zichen man, walang kwenta yun. Alam ko, ang totoong nangyayari. Sa kanila ni Ying Yi. Pero sa ngayon, wala akong interes sa mga laro o plano ng sino man. Ikaw lang ang gusto ko. Buksan mo ang pinto. Ang saya ng nightlife mo. Abala ka talaga, ha? Pumunta ka sa kwarto. Hindi. Ay, magtago ka. Magtago ka muna sandali. Lumabas ka pag alis niya. Hindi ako naniniwalang aalis siya. Feng, anong dahilan ng pagpunta mo? Feng, hating gabi na, kailangan kong matulog. May tinatago ka ba sa akin? Hindi mo maitatago ang mga lihim magpakailanman, kaya tigilan mo nang maglaro ng magnanakaw. Zhong Yi, nandito ako. Huwag ka nang magkunwaring hindi mo ako nakikita. Si Chen, halos kasing galing ka na ng mga tunay na detective. Assistant Han, hindi ako nagkamali. Hindi lang kapanipaniwala ang pag-arte mo. Bakit ka nandito? Hindi ba't napag-usapan na natin ito noong huling dinner? Ito ang nobye ko. Malaking bagay ang pag-ibig ni Jilin. Kaya mo ba to? Tara, mag-dinner tayo bukas ng gabi. Maclean, kailangan ko pa magtrabaho. Baka wala akong oras. Partikular akong interesado sa mga babaeng laging tumatanggi sa akin. Masikista ba ako kung ganito? Lin, ang saya mo talaga. Pangalawang beses mo na, akong tinawag na nakakatawa. Sa pangatlong beses, sana ibang salita naman ang gamitin mo, tulad ng napakakakit-akit. Huwag mong gawin to. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang tumigil ka na? Itinago ko lang siya dahil baka magkamali ka ng intindi. May backup boyfriend ka palang tinatago. Hindi gano'n. 4 na beses pa lang kami nagkita. Ang paboritong libangan ni Lin Zhongyi ay gumulo tapos iwan ang gulo. Kung wala siyang makukuhang pakinabang, hindi siya makikialam, hindi siya sasabay sa drama mo nang walang dahilan. Bitawan mo ako. Hindi ka ba eksperto sa pag-akit ng lalaki? Ano naman kung mahulog ka? Pwede mo ba akong pakawalan? Nakagat ko ang pain, Han. Ang isdang kumagat sa kawil ay kailangang hangwin. Hindi ko kailanman ikinompromiso ang aking prinsipyo para sa pera. Pero ngayon, halos sana ay pera na lang ang inintindi ko. Kung pera lang ang iniisip ko, hindi ako mawawala ng kontrol.
Sa buong mundo, ako lang ang babae. Nangahas na lokohin ka. Ginoong Feng, gusto kong siguradong maalala mo ako. Hinding-hindi malilimutan. Ayokong mawalan muli ng kontrol. Ang pagtakas sa mapanganib na usapan agad. Ang tanging paraan para mailigtas ko ang sarili. Pero umamin na si Lin Zhongyi sa harap ni Yin Pido na si Miss Han ay kanyang babae. Hindi gagalawin ni Yin Pido ang babae ng kanyang bayaw. Akala mo ba talagang may pakialam si Yin Pidong kay Lin Zhongyi? Sa totoo lang, ang tunay na utak nitong lahat ay si Mrs. Feng. Nalaman lang ni Miss Han ang maraming sikret. Ang pagkakamali niya ay hindi lang pagsabuatan kay Yin Yi laban sa akin. Ginoong Feng, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Inakala kong babastusin mo ako, pagbabato ng mga maliliit na laro. Nandito ako para tulungan kang maglipat. May itinatago ka bang Tama ang hula mo. Hindi na kailangan, salamat. Kaya ko nang mag-isa. Ayan, Lin. Anong pangyayari ang nagdala sa inyo rito? Lumipat na kayo ng tirahan. Opo. Hinahangad ni Si Chen na protektahan kayo ng lubusan. Gaano man siya kamaingat sa akin, hindi ba't isa na naman malambot na pagkabilanggo? May tibay ng loob si Asistante Han. Ayan, Lin. Kung hihingi ako ng tulong sa inyo, matutulungan ninyo ba ako? Anong kailangan mo, Asistante Han? Gusto ko nang umalis kay Jacobo. Sa mas malayo, mas mabuti. Maaari ba kayong maghatid sa akin, yan, Lin? Wala man lang pakialam si Yin Yi kung nagloloko ang asawa niya. Pero hindi ko talaga maalis sa isip ko. Naniniwala ako sa karma. Maraming lalaking nagsisisi pagkatapos. Iwanan ang asawa at mga anak, kaya naniniwala ako. Kung may kakayahan ka, magiging kahinaan mo siya. Baka matulungan kita. Kahinaan. Ikin, Ginoong Feng, hindi ako makapaniwala na nandito ka rin. Binibini Feng. Akin, ang dami kong narinig tungkol sa inyo. Yipi, Feng. Paumanhin po, talagang kayo ang pinakamaganda dito ngayong gabi. Sisikian ang pumili nito para sa akin. assistant ko siya. Huwag kang bastos kay Ikin. Assistant ka pala ni Ji Feng? Pansamantala lang. Sa hinaharap naman, nasa desisyon ni Gi Feng yon, di ba? Mag-ingat ka. Maligayang bati, G-Lay, sa pagwagi sa pangalawang bid namin. Ngayon, ating ipakilala ang pangatlong bid item, isang diamond na kwintas. Seryoso ka talaga dito, di ba? Ang panimulang bid ay 1 milyon. 2 milyon. 8 milyon, minus 8.5 milyon. 0 milyon. 10 milyon. Si Jifeng mula sa Huajing Group, 10 milyon ang alok niya. May iba pa bang magtataas? Binabati natin si Jifeng, nakuha niya ang pangatlong koleksyon. Ang kapal naman ng mukha mo. Gusto ko talaga ang diamond necklace na ito. At saka, walang mas nakakagana kaysa lalaking gumagastos para sa babae. Hindi ko pinapansin ang pera. Ang babaeng mahilig gumastos at magmayaba kahit gaano pa kasarap o maganda, nawawalan din ng pasensya ang lalaki. Nakakahiya ka, nagloloko ka pa sa labas. Ano ba ang gusto mong gawin? Gusto mong magkagulo? Inosente pa ba si Gi Feng? Kaya mong gawin, di mo naman aminin. Si Chen, gawin mo lahat para ayusin ang sitwasyon. Humanap ka ng paraan. Hindi ko pa sinabi kay tatay ang tungkol sa atin. Kung hindi ganoon katahimik. Kung di mo pagbibigyan ang gusto ko, ako na ang bahala dito. Hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari. Ano yang ingay na yan? Hindi ba sobra na ito? Nasa kama mo ba ngayon si Hanchi? Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Magsimula ka ng magpakabuti. Huwag na itong maulit pa. Hindi ba si Gi Feng ang nagpumilit dalhin ako sa bidik?
Alam kong eksakto ang nasa isip mo. Gusto mo lang malaman ng lahat tungkol sa eskandalong panloloko ko, hindi ba? Han King, tigilan mo ang paglalaro sa akin. Akala mo gusto kong malaman ng lahat. Ang pagiging kerida ni Ji Feng ba ay ikararangal? Ikinulong mo ako dito sa Spring Bay. Paano ako makakapagtaas ng noo? Han King, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto kong iligtas ang sarili ko. Kapag alam na ng buong mundo ang tungkol sa atin, saka ko mapapatunayan ang halaga at mapaparusahan ka sa pagpapabaya sa asawa. Pumunta ka muna sa pool, hahanapin kita. Nang gabing yun, pinaglaanan ko ng lakas para tuluyang makawala sa kanya. Pagkatapos nun, sinimula ni Hinpidong ang paggandado ng pinto. Tuloy pa ba ang plano? Ang pagpapadala kay Miss Han sa kanyang kama ay magiging mahirap. Kung kaya mo, bakit hindi siya? Ji Feng, sigurado ka ba talagang itutuloy ito? Naalala ko sabi mo, mas masaya kapag may katapat ka. Kung makakagalaw si Miss Han sa'yo, ibig sabihin may kakayahan siya. Pakakawalan mo ba talaga siya? Walang tao sa mundo ang pwedeng magpigil ng pagnanasa. Ang mga bagay sa puso ang pinakamahirap kontrolin. Upang mabuhay sa mundong puno ng intriga, hindi ka pwedeng magkaroon ng kahinaan. Mukhang natatakot kang ma-in-love kay Miss Han. Hindi na natin pwedeng patagalin. Kailangan nang magpalit ng tao. Han King. Anong ginagawa mo? Natulog lang ako. At bigla akong nanaginip na may hawak kang kutsilyo. Pinipilit mo ako. Dalawa raw pagpipilian ko. Mamatay. O sumunod. Pinili kong sumunod. Ayokong mamatay. Tapos ibinigay mo ako sa iba. Susubukan ko pa ng huling beses. Para lang malaman kung mapapabago ko. Si Feng Xiqian, itigil sana ang pagpapadala sa akin kay Yinpid. Narinig mo lahat. Natutupad ba ang mga bangungot? Han King, pwede ka namang hindi sumausaw dito. Hindi lahat ng ginagambala mo ay palalampasin ka ng ganyan. May bayad ang tagumpay. Mas malaki pa ang kapalit ng kabiguan. Nagawa ko ba talaga krimeng hindi mapapatawad? Nasa akin ang kapatawaran, hindi sa iyo. Kung madali akang pakiusapan, hindi ako abot sa kinaroroonan ko. Alam mo ba kung anong unos ang aking pinagdaanan? Miss, hindi ka pwedeng pumasok. Maclear, pakiusap, nagmamakaawa ako, tulungan mo. Anong nangyari? Si Guan Chen pala ay isang lihim na tauhan na ipinadala ni Feng Xiqian na hayag na ang pagkakakilala kay Guan Chen. Gusto akong ipadala ni Feng Xiqian kay Yin Peidong bilang kanyang kabit. Jilin, Han Qing, huminahon ka muna sandali. Anong gusto mong gawin ko? Ilabas mo ako sa estado. Hindi ako makakatakas mag-isa. Hindi ako sigurado kung may mga tao si Feng Xiqian na nagbabantay sa akin. Ang kotse ko, telepono ko, baka hindi naligtas ang mga ito. Hindi ko inakalang ganoon siya, Kat Indi. Binibining Lin, sinusumpa kong babayaran kita ng husto. Kung mawawala ka na, paano mo ako babayaran? Sige na, pumunta na tayo sa pamilyang Yi. Hindi ako pupunta. Hindi ako magpapakulong sa bitag nila. Han Qing, kung siya mismo ang maghahatid sa'yo, talagang wala nang. Uurungan pa ito kung bigla ka na lang mawawala at gagamitin niya ang batas para habulin ka. Saan ka pa pupunta? Pidong, oras na para uminom ng gamot. Sino ang nasa likod mo? Pidong, mali ang akala mo sa akin. Pumunta ako sa kwarto para tulungan kang ayusin ang mga file. Wala akong ibang ginawa. Pidong, sa mga taong pinagsamahan natin, alam mo kung anong klaseng tao ako. Lagi akong tapat sa iyo. Hindi ako nagdalawang isip. Putang ina mo. Nakapaglakas ka pa ng loob na magsinungaling matapos ang 3 taong pag-aaruga ko sa'yo? Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Masama ba ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Isama mo si Han Qing para manatili ngayong gabi. Hindi mo ba siya tinanong noon? Hindi pa alam ni Zongyi ang totoong nangyayari, di ba? Nililinis ngayon ni Father ang bahay. Pinili mo talaga ang pinakamasamang oras para dumating. May bagay ba akong hindi alam? Sawang-sawa na si Father. Natural, wala nang dahilan para manatili sa pamilyang Yi. Nagdudulot lang ito ng ligalig sa lahat. Napanood mo ba ang balita? Anong balita? Si Chen, gumastos ng 3 milyon para takpan ng iskandalo. Lahat ito ay dahil sa kanya. Hindi ba siya ang babae mo? Ang babae mo, walang hiya, nanliligaw kay Chen ng ganyan?
Nandito na si Hanqing. Sabihin mo ang totoo sa akin. Hanqing, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa kanya. Pinilit ako ni Gi Feng na maging kanyang kerida. Tumanggi ako. Kinausap ko si Zongi tungkol dito. Sinabihan niya akong pumayag na lang dahil tanging sa ganitong paraan. Sa ilalim ng presyo ng publiko, mapapaalis ako ni Gi Feng. Asistente Han, tigilan mo na ang mga kasinungalingang ito. Nagsisinungaling siya? Anong patunay meron ka sa sinabi mo? Tama na. Ganyan ka ba talaga kumilos? Dahil sa babaeng may masamang reputasyon. Hanqing. Yin. Alam ba ni Feng Siqian ang plano ko? Bukas ng umaga sa alas 5. Sasamahan ka ng driver papuntang istasyon. Sakay ka ng bus patungong Binachi. Sunduin ka ng mga tao ko pagdating mo. Yilin. Bakit hindi ka matulog sa kama? Ano? Iniimbita mo ba akong sumama sa'yo? O baka gusto mong palitan natin ng pwesto? Bakit hindi ka na lang matulog sa kama? Ako'y kaakit-akit. Hindi hamak na mandurungis. Magpahinga ka ng maayos. Hawakan mong mahigpit. Ano nang nangyayari? May sumusunod sa atin. Ito ang kotse ni Jilly. Wala namang naabala. Sa kanya ang kotse. Pero ang mga pasahero ay kasama ni Jifeng. Tatawag ako ng pulis kung di ka hihinto. Tumawag ka ng pulis, lalabanan kita. Hanqing, ang tagal kitang hinintay. Akala mo ba talagang gustong tulungan ka ni Wendy Burke na makatakas? Para kang bombang sisabo na nakakabit sa tabi ko. Kahit makipagsabuatan ka pa kay Pei-dong, mas makakabenepisyo siya kaysa marisk. Bakit niya tutulungan ang katulad mo? Tandaan mo, ang mga negosyante ay mas tuso kaysa inaakala mo. Kaming dalawa, kaya naming buhayin o wasakin ang buhay ng tao. Kapag hindi tunay ang paka, doon nagkakamali ang tao. Nagpapasalamat ka sa kanya at kinamumuhian mo ako. Hindi kita kinamumuhian. Narinig ko ng maraming beses ang mga kasinungalingan mo. Baka hindi ko pa kilalanin ang katotohanan. Gusto mong tumalon sa bintana, kahit pa mabalda ka, hindi ka makakatakas. Wala akong interes sa babaeng sira na. Hindi ako magiging kabit ng kahit na sino. Feng Siqian, nagmakaawa na ako sa'yo. Nakiusap na ako. Pinwersa mo ako kaya. Nangailangan ako kay Lin Zongi. Para kang naglaro lang sa akin kahapon. Hindi ko naman ginusto ito. Bakit hindi mo ako pakawalan? Dahil walang babaeng nakatalo sa akin. Gusto ko yung paglaban mo, ang pagbasag sa kagaya mong. Masaya para sa akin. Seryoso ka bang walang respeto sa akin ngayon? Puro kasalita, wala kang katapatan. Ang bilis mong talikuran ang mga tao. Hindi ka aso. Isang maliit na malandi mong pusa. Ginoong Feng, nandito ka rin para sa salo-salo? Kumusta, Ginoong Zhang? Binabati kita sa malaking balita, Ginoong Feng. Anong malaking balita? Nasa OBGYN si Mrs. Feng sa City Hospital. Hindi mo ba alam? Ang asawa ko ang punong doktor doon. Sakto lang na nakasalubong niya si Mrs. Feng. Baka gusto niyang magbigay ng sorpresa sa akin. Nasa ospital ka, di ba? Nabalitaan mo kay Mrs. Zhang. Oo, totoo nga, buntis ako. Uuwi ka ba mamayang gabi? May gustong pag-usapan sa iyo. Mabuting balita ito. Siyempre uwi ako. Greg Feng, ako ay. Nabalitaan kong pinagtatangkaan mo. Ang tatay ko ngayon, tama ba? Nagkakamali ka. Asawa mo ang nakiusap sa akin. Hanqing, nagtiwala ako sa'yo. Pero ano na naman ang ginawa mo sa akin? Pagbabalak laban kay Ji Weijun. Gumugulo sa pamilya namin. Nakatira sa pinakamagandang bilang bakuran sa Jacobo. Hanqing,
Nasaan ang profesionalismo mo? Buntis si Mrs. Feng. Ginagawa mo ba akong talunan? Hindi ako banta sa posisyon mo. Bakit gagamit ka pa ng bata? Para ipahamak ako. Magkano ang bayad ni Feng Xichen sa'yo? Wala akong tinanggap na pera. Han Qing, kilala kita. At kung ano ang kaya mong gawin, walang pera sa bulsa ng lalaki na hindi mo makukuha. Pero babalaan kita. Kapag nang ahas kang kumuha ng kahit sentimo, papatayin kita sa Jacobo. Naniniwala ka ba? Naiintindihan ko. Kaya pinipigilan mo ako ngayon. Dahil takot kang agawin ko ang yaman ni Feng Xiqian. Sa galing nating dalawa, kaya nating linisin ang kalahati ng Huiji. Nang walang naiiwang bakas, ngayong buntis ka na, hindi mo lang nailigtas ang kasintahan mo. Kundi natulungan mo rin si Feng Xiqian na wala na rin ang pag-aalala ng tatay mo sa kanya. Basta't huwag mo na lang ipagpilitan ang diborsyo. Wala na siyang dahilan para wakasan ang pagsasamang ito. Han Qing, dahil alam mo na ang lahat, huwag mo na kulokohin. Hindi kay Feng ang sanggol mo, pero ginagamit niyo pa rin siya. Wala siyang pakialam kung kaninong anak yan. Kayong dalawa'y walang hiya. Buntis si Rick Feng. Anong ginagawa mo dito? Takot kang mawala ako. Matadtad ng suntok, hindi ka ba makatawa? Tapos ano? May lakas ka ba? Sampalin siya pabalik? Sasaktan mo ba siya? Karapatan niyang saktan ako. Ikaw, may karapatan ka bang saktan siya? At tanging tiyaga ang kaya kong gawin sa lahat ng ito. Feng Xiqian, pwedeng bitawan mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Simula ngayon, si Ini ay hindi na muling papakita rito. Maaari kang magtago pansamantala. Ngunit kaya mo bang magtago habang buhay? Lagi siyang may paraan para bumalik. Ililipat ko sa iyo ang ari-ariang ito. Bilang kabayaran. Ayaw ko nito. Ano ang gusto mo? Gusto kong umalis. Nasaad ang kalayaan ko. CJ. Papanawagan kita. Humihingi ako ng tawad. Hindi kita naagapan noon. Ginoong Lin, sobra na ang nagawa mo para sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Ang plano mo ngayon ay, gamitin ang pangalan ng nobye ko para ayusin ang reputasyon mo. At takasan ang kontrol ni Feng Xichen. Kung may magagawa man ako para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Isang babaeng katulad mo, sayang lang kung nobye ka lang, tasan natin ang pusta. Kakayanin mo bang pakasalan ako? Pakakasalan kita. Narinig mo ng tama, kapag tayo ay ikinasal, bilang asawa ng tiyuhin ni Hinyi, maaaring maglakas loob si Feng Xichen na ikulong ang babaeng gusto niya. Pero di niya ako lalabanan. Dagdag pa riyan, bilang hipag ni Yin Pidong, kahit gustuhin man niya, di siya maglalakas loob. Mas pinahahalagahan ng mayayaman ang reputasyon ng pamilya. Kapag may iskandalong sumiklab, mahaharap ang Huajing sa malaking kaguluhan. Bilang tagapangulo, lahat ng ari-arian at reputasyon niya ay mawawala sa isang kisap mata. Magdadalawang isip si Feng Xichen. Kung gayon, pag tayo'y ikinasal, ano ang makukuha mo? May mga pakinabang din para sa akin. Ang aking prinsipyo ay di kay pagkanulo o saktan. Ngunit kailangan kitang gamitin. Han Qing, pag-isipan mong mabuti. Wala talaga akong maibibigay sa... Ang matagalang kasunduan ay nangangailangan ng panahon. Huwag magmadali. Kinakabahan ka ba? Magiging ginang Lin. Di ba kayo kinabahan, Ginoong Lin? Ilang taon na akong binata. Ngayon magpapakasal na ako. Paano ako di mangangamba? Pagkakasal natin, sa'yo ang buhay. Kapag may lumabas na iskandal, gagampanan kong bilang asawa. Ang linisin ang pangalan mo. Kung may babae kang iwi, ipaalam mo lang sa akin. Ako mismo ang aalis bago ka umuwi. Ang considerate mo. Saan ako titira? Nandyan ang master bedroom sa kabilang dulo. Ikaw naman. Bukas ng 11:30 ng umaga. Sunduin kita. Salamat. Ano ang gusto mo? May dalawang opsyon ka. Una, gusto mong makita ang galing ko sa baril. Pangalawa, sumama ka na lang sa akin. Pag gumalaw ka, hindi ka rin makakatakas. Huling tanong, sasama ka ba o hindi? Ikaw lang ang babaeng nakainis sa akin. Na nakalabas ng walang gasgas. Walang gasgas. Hindi ko to unang beses na mapilitan. Kung gusto kitang patayin, kayang-kaya kong gawing aksidente ang lahat. Bakit mo to ginagawa? Han King, habang tumatakbo ka, lalo kitang ayaw pakawalan. Sa'yo, di kita mapigilang manatil o umalis. Di kita kayang mahalin o mapuotan. Bagamat ito ay isang simulator ng baril sa firing range, walang tunay na bala.
Pero sa malapitan, kayang tumago sa bungo. Nababaliw na ba siya? Masyadong mapanganib yan, wala nang oras. Sabihin mo sa PR at media team na maghanda, walang mga ulat tungkol sa aking kasal. Lalo na walang tungkol kay Miss Han. Lahat tungkol sa kanya ay dapat sekreto. Anunsyo lang ang kasal ng chairman. Sa website ng kumpanya, tama na yan. Magagalit ng todo si Inpeidong dahil dito. Hindi mahalaga. Ang galing mo talagang gumawa ng eksena. Bigla ka na lang ikakasal sa edad na 38, ni hindi man lang nagpaalam sa kahit sino. Mrs. Lin. Karapat-dapat ka nito. Bakit hindi mo ako tinatawag? Naasawa mo? Naglagay ka ba ng pabango? Body wash lang ito. Amoy lily at snow lotus. Namumula ka. Mainit lang talaga dito. O baka ako ang mainit? Mahal mo ba siya? Ano? Zongi, gagampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa. Gusto mo bang gampanan ko rin ang tungkulin bilang asawa? Pangako ko lang ang sarili ko. Sa kontratang kasal na ito, wala akong karapatang humingi ng anuman. Bayaw, hindi ako sang-ayon. Huwag mo akong tawagin ganyan ng bigla. Huli na ang lahat. Mainit-init pa mula sa oven. Zongi, nagbalik ang alibugha. Sinabi sa'yo ng kapatid mo na magpakasal at magpamilya ka na. Tingnan mo ang babaeng pinakasalan mo. Nasabi mo ba sa kanyang, libingan ng lahat, wala na siya. Anong saysay noon? Noong buhay pa siya, dinala mo ba si Guan Chen para makipagkita sa kanya? Ikaw. Tito, may mabuting intensyon din si Papa. Anong klaseng background meron si Hanchi? Nakakulong pa rin si Papa. Wala ka na bang pakialam sa reputasyon mo? Ang reputasyon at kinabukasan ko, nakasalalay ba talaga ito sa background ng asawa ko? Tigilan mo na ang pagmamatigas. Anong klaseng tao si Feng Xichen? At anong klaseng tao si Hanchi? Mapagkukumpara mo ba silang dalawa? Hindi ikaw ang may karapatang humusga sa kanya. Yin Yi, mas mabuting igalang mo si Hanqing. Papa, Bilisan mo yung gamot. tubig. Imungusi mo ang bibig mo. Magluto ka nga ng pangpalamig na tsaa. Nasaan si Inez Guan? Mrs. Lin. Si MS, Guan ay isang malaking tabo dito. Huwag mo na siyang banggitin ulit. Masyado lang itong malungkot. Lumabas ka muna pansamantala. Iba ka talaga. Nakuha mo pang paniwalain ang tito ko. Akala mo makakalusot ka sa pinto ng pamilyang Yin. Gaano mo akal ang magtatagal ka? Sabihin ko sa iyo, pansamantala lang nabighani ang tito ko na nabulag sa iyo. Kapag natauhan na siya, huwag kang umasang makakuha kahit kasi Hindi maloloko ng tito mo ako. Alam mo kung ilang babae ang naging niya? ang katulad mo. Hindi mahuhulog ang tito ko dyan. Pangyayari na ang kasal ko kay Zongi. Tanggapin man ng pamilyang Yin o hindi, hindi ito magbaba. At saka, Lin ang apelyido ni Zongi. Wala nang kontrol sa kanya ang pamilyang Yin. Wala akong utang na loob sa iyo. Kayong mag-asawa, paulit-ulit kayong nag-aap at idinadamay pa ako. Ngayong umabot na sa ganito, kanino pa ba ako hihingi ng kasagutan? Nagsinungaling ka sa simula, nagtago ng katotohanan. Pinamali ako ng akala sa lahat. Nagsisi ka man ba? Ikinulong ako ng asawa mo. Pinuwersa ako. Kung hindi ako nakatakas, kung naipit pa rin ako sa inyong dalawa, paano ako makakaligtas? Yin Yi, tinutulungan kitang alagaan ang matrimonyo. Mali ba talaga ang ginawa kong iyon? Ginang, dumating na ang doktor ng pamilya. Ginoo, pakikuha na po sa salas. Malapit nang mainom ang tsaa.
Feng Sikian, nawawala na ba ang isip mo? Sa lugar ng pamilyang yin tayo ngayon. Sige, lakasan mo pa ang boses mo. Pataasin mo lahat ng tao sa rooftop. Para makita ng bagong asawa mo, ang itsura mo sa yakap ko. Ginoo. Ano ng problema? Natatakot ka na ba ngayon? Nagpalit ng lalaki, ha? Nagbago na nga ang amoy mo, di ba? Kung malaman ni Yin Pei na nakikipagrelasyon ka sa iba, hindi ka niya patatawarin. Hindi hahayaang si Yin Pei Dong mawalan ng asawa ang anak niya. O mawalan ng ama ang apo niya. Huwag mong kalimutan, nakalaya na si Ji Weijun. Kung angkop si Ji Weijun sa'yo noon pa man. Hindi ako magpapakasal kay Yin Yi. Ginoo. Ginoo. Oras na ng hapunan. Sige, naintindihan ko. Dapat alam mo na ito ngayon. Ang sanggol sa tiyan ni Yin Yi, kanino talaga ito? Sanggol? Muntik ko nang makalimutan. Gusto mo rin ba ng anak sa akin? Baka ngayon magkatotoo na. Nakadidiri ka. Mas masahol pa ako. Panoorin mo lang. Nagpakasal ka kay Lin Zongyi, pero nakikipaglokohan ka pa rin sa akin. Ang lakas ng loob mo, kung malaman ito, siya'y mawawasak dahil sa'yo. Ang angkan ng Lin ay hindi makakaharap ng panibandang iskandalo. Ikaw ang nagdukot sa akin dito. Kaya kong baguhin ito sa kahit anong kwentong gusto ko. Lihim na pagkuha, pag-i-edit, natutunan ko iyan lahat sa'yo. Siya nga pala, nakakulong si Chen Zicheng sa Nanku at nabubuhay sa hirap. Dinadalaw mo siya tuwing Mayo. Malapit na ang panahong yon, hindi ba? Si Chen Zicheng ang tatay ko. Pagkatapos na nangyari, ginamit ko ang apelyido ng nanay. Hindi ko sinabi kaninuman ang totoong nangyari sa kanya. Kung pipilitin mo pa ako, magpapakamatay ako rito. Lahat ng meron ka ay mawawasak kasabay ko. Subukan mo, kung magpapatuloy ka, ako na ang bahala sa kanya ngayon din. Ano bang kailangan para bitawan mo na ako? Isang problema na walang solusyon yan. Walang kasagutan. Anong nangyari sa'yo? Pula ang mga mata mo. Naipit ang bukong ko sa bubungan Bakit ka umakyat sa bubunga? para manood ng paglubog ng araw. Nasa labas lang tayo ng syudad. Napakaganda ng sunset dito. Pagkatapos ng hapunan, isasama na kita roon para mamasyal. Alala ko, sabi mo abala ka ngayon. May video meeting ka ng alas 8, di ba? Kahit gaano ako kaabala, dapat pa rin kitang samahan. Di ba sa palagay mo? Narinig ko. Balak mong bilhin ng isang kumpanya sa abroad. Bakit mo ito itinatago sa akin? Hindi pa ako lubos na sigurado dito. Gusto kong hintayin muna ang deal bago sabihin sa'yo. Kung magtagumpay ito, syempre, sa pangalan mo ito bibilhin. Malinaw na ang ambisyon ni Si Chen na magtayo ng sariling negosyo. Zongyi, may mga tauhan ka sa pamunuan ng Huiji. Ano ang pakay mo? Gusto mong malaman ang mga mali ko? Nagmamanman ka sa akin. Zongyi, tataasan kita ng baso. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Maraming chismis sa lupon nitong nakaraan. Kung gusto mong linisin ang pangalan, bakit hindi mo anyayahan ang biyenan mo na maging miyembro ng lupon? Yan mismo ang nasa isip ko. Bakit, hindi ba masaya si Chen? Ano bang pinagsasabi mo? Masaya ako kung babalik si Itay sa Huijing. Ibig mong sabihin, sa edad kong ito, isang miyembro lang ako ng lupon. Ang tunay na kapangyarihan, nasa iyo pa rin. Nandito lang ako sa kabilang kwarto, wala kang dapat katakutin. Nanaginip lang ako. Napanaginipan kong nakikipag-away ka kay Feng Sikian. Sino ang gusto mong manalo? Wala sa kanila. Kung siya ang manalo, magkakaproblema ka. Kung ikaw ang manalo, hahabulin ka niya. Sana nga mawala na lang ang pangalang ito. Sa ating buhay. Zongyi, mabuti kang tao. Hindi ka katulad niya. Hanching. Aalis ako pagkatulog mo. Buhay ka pa? May nangyari. Siya ba? Sino ba talaga ang tinutukoy mo?
Naaksidente sa sasakyan si Yin Pidong. Sino ang kinakabahan ka? Lasing ng driver, maginhawang dahilan ng pagmamaneho ng lasing. Nakakatakpan ng kahit anong plano. Bubuksan ko muli ang investigasyon. Tito, dahil lahat sa malas na yun, comatose pa rin si Papa. Anong kinalaman ni Hanching dito? Paano hindi siya kasali? Hindi mo ba napapansin? Simula nang malapit si Hanchi sa pamilyang Yin natin, sunod-sunod ang masasamang pangyayari. Yin nakasasama sa baby ang pag-stress. Kasalanan mo lahat to. Ginoong Lin. Bayaw, gising ka na. Salamat sa Diyos. Nasaan si Yin? Nagpapahina sa bahay. Talagang mahalaga siya sa'yo. Kakagising lang ng tatay niya, ayaw mo pa ring papuntahin. Masama ang pakiramdam ni Yin kaninang umaga. Kaya hindi ko pinayagan. Okay ba ang baby? May senyales ng pagkalagla. Gagawin ko ang lahat para mailigtas. Anong pagkakataon, hindi makapag-chairman ng bayaw dahil sa kalusugan. Ngayon naman ang tiyan ni Yin ay baka hindi rin umabot. Si Chen, ang imperyo ng Huajing. Sayong sayo na mula ngayon. Nangyari ang aksidente sa kotse noong araw ng pulo. Aksidente ba talaga ito, o may plano? Ano sa palagay mo, Robbie? Paulit-ulit kong naririnig na si Zongi ay interesado talaga sa mga shares ni Itay. Wala akong interes. Pero ayaw ko ring mapunta ang negosyong Yin sa kamay ng masamang tao. Yamang nandito na ang lahat ng board members. Gawin na nating opisyal. Nagdesisyon si Zongi na huwag kunin ang mga shares na hawak ni Itay. Si Ingi at ako ay magbibigay daan din. Kaya ano ang gagawin sa mga shares? Magdaos tayo ng panibagong pulong para pag-usapan. Pagod na ako. Papuntahin mo ang abogado bukas. CJ. Zongyi. Alam ko ang ginagawa ko. Sir, doktor ba kayo? Sa tingin nyo ba ang laki ko ay sakto para sa x-ray ng dibdib? Na-aksidente si Yin Pid, gawa mo ba iyon? Kung ako man ang may gawa, ano ang gagawin mo? Isusumbong kita. Pag nahuli ka na, malaya na ako. Paano kung si Lin Zongi ang gumawa? Impossible. Siya ang nagpabalik kay Yin Pid sa Huijing para hatiin ang kapangyarihan. Yung babae kanina, nasa club ni Lin Zongi. Dinala siya doon ni Izang. Nagustuhan siya ni Lin Zongi kaya iningatan. Talagang discreet si Euralin. Yung ibang babae ng asawa mo. Hindi alam na nabubuhay ka pa. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala namang pagtingin si Lin Zongi sa'yo. Ginagamit kanyang pain. Pagkatapos, gagamitin kanya para kontrolin ako. Kapag nagpanggap ang isang lalaki, hindi man lang makasabay ang mga babae. Mas madaling malinlang ang babae sa mga bagay na nasa harapan nila. Ganyan ka talaga, di ba? Nalaman mo na ang plano ko, pero hinayaan mo pa rin. Hindi ito pareho. Mas tuso pa siya kaysa sa akin. Jilin, hindi ba masyadong mapanganib ito? Mabilis magbago ang puso ng babae. Ang pag-ibig ay pwedeng maging galit, at ang galit ay pwedeng maging pag-ibig. Hindi mo ito mahuhulaan. Ang buhay ay isang malaking sugal na. Ang pag-agaw sa puso ng babae, ang pinakamahirap na pusta. May mga babaeng, katulad ni Hanching, nakarapat-dapat sa aking puhunan. Nababahala ako kay Mrs. Lin at Fang Sichen na mahuli ng media. Makasisira ito sa reputasyon mo at stock price ng kumpanya. Hindi pahihintulutan ni Feng Sichen na ilantad sila ng media pero hindi kakayanin ng Huajing. Si Imralin na nakaligtas sa isang pangani ay mapapasok naman sa bago. Kahit ginagamit ako ni Lin Zongi, asawa ko pa rin siya. Hindi ba't si Ing Feng Rin ang gumamit kay Ing Feng para umangat? Ang babaeng walang pamilya at walang maibigay. Pwede kayang maging irali. Alam mo ba kung bakit nasa 4 na pula na si Lin Zongi at single pa rin dahil walang babaeng ang nagdala ng sapat na halaga para sa kanya? Upang maging karapat-dapat na in rally, ang pinakamalaking premyo sa Jacobo ay ang Huijing Group. Bukod doon, wala nang ibang mahalaga sa kanya. King, ang gusto at kailangan ko lang, ang pinakamataas na halaga. Sa paningin niya, gagawin niya ang lahat para gamitin ako bilang panangga. Kahit hindi ka pumunta sa kanya, maghahanap siya ng paraan para lapitan ka. Minsan ang talino mo, minsan naman sobrang inosente. Nakakulong si Chen Zicheng sa South District. Nang mag-imbestiga ang mga tauhan, kakaalis lang niya. Nabanggit ba niya ito sa'yo? Maghanap ka ng paraan para manatili ang tiwala ko. Hindi maganda ang kahihinatnan kapag nainip na ako. Hindi lang sa akin si Chen Zicheng, nasa kamay din siya ni Lin Zongi. Ang ilang parte ng South District ay nasa ilalim ng kontrol niya. Walang nakakaalam kung ang mga shares ni Yin Pidong ay mapupunta sa iyo o sa kanya. Gusto kong manalo sa imposible. Sabihin mong umatras ang impormante mo. Huwag nang ipagpatuloy ang pagsubay. Sige, MS Lin.
Alam mo talaga ang lahat ng nangyayari. Kahit ako'y binabantayan mo. May panahong akala ko'y tunay kang naawa sa akin. Natutulungan mo akong takasan si Feng Xiqian. Nagpapasalamat ako noon. Kahit ginamit niya si Chen Zicheng para takutin ako. Hindi kita hinilingan ng tulong. Takot akong mahirapan ka. Pero hindi ko inakala na ginamit mo pala ako. Inihanda mo ang lahat para lang ibalik ako sa kulungan niya. Matatalo mo lang ang isang tao. Kung alam mo ang kanyang kahinaan. Kung wala siyang kahinaan, paano mo siya papatumbahin? Hindi ko siya gusto sirain. Kung di mo siya kayang patumbahin, hindi ka makakatakas. Kasikatan at pagnanasa, kapag nahumaling ang isang tao, sa dalawang iyan, wala nang takasan. Kaya nung lumapit ka sa akin, hindi mo naman talaga ako inililigtas. Ginamit mo ako bilang pain kay Feng Xiqian. Pinainom mo siya ng mas malali tapos saka mo pinagnakawan. Kahit ang pagpapadala mo ng tao para bantayan si Chen Zicheng sa South District ay para lang hindi siya makagalaw ng maaga, di ba? Han Qing, aminado akong nagsinungaling ako. Inaamin ko ang lahat ng ginawa ko sa South District. Lahat ng sinabi mo, pero yun ay 2 linggo nang nakalipas. Ngayon, nagbago na ang lahat. Zongi, gawin natin ang huling kasunduan. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo. Ang mga tauhan ko ay umurong na mula sa timog. Hindi ka pa rin nasisiyahan. Kahapon pa lang sinabi ko sa'yo, kapag nakuha ko na ang kalamangan, pupusuan natin ang usapan. Hindi kita pinipilit sa anumang bagay ngayon. Mrs. Lin, sumama ka sa amin. Alam mo naman kanino ako nakatali. May lakas ka pa ng loob na guluhin. Kung nasusubaybayan namin, ang galaw ni Mrs. Lin, lahat yan dahil sa tulong ni Mr. Lin sa likod. Ang paghahasik ng ay hindi ubra sa king. Si Yin Yi lang ang makakalapit para galawin ang kotse ni Feng Xiqian. Nagtratrabaho ka kay Ji Weijun, di ba? Ginamit mo ang Wanli Group para ipahamak ako, para ipagtanggol si Feng Xichen. Ang pakikialam sa buhay ng iba ay magdudulot ng problema. Ang negosyo ay puno ng stratehiya at dayaan. Pareho tayong marunong sa mga kalokohan. Kapag natalo, tanggapin. Kapag nanalo, ituloy. Ayaw mo lang tanggapin ang pagkatalo. Pera, posisyon, kapangyarihan. Nawala na sa akin ng lahat. Lahat yan dahil sa kanya. Kung hindi dahil kay Yin Yi, na palaging pabor sa kanya, nasa labas pa kaya ako ngayon? Akala mo ba ililigtas kanya ngayon? Pinapalaki mo ang halaga ko sa kanya. Hoy! Pinaratangan mo ako kay Feng Xichen. Bakit mo pinakasalan si Lin Zhongyi? Boss, si Feng Xichen ba yun? Ang kapal ng mukha mo. Talagang mag-isa kang pumunta. Hindi ba? Gusto mo akong pumunta mag-isa? Kung may dala kang iba, papatulan ko siya ngayon din. Pastahan tayo kung sino ang mas mabilis, ako o Anong gusto mo? Anong gusto ko? Inagaw mo ang babae ko, kinuha mo ang pwesto ko, at napunta ako sa kulungan. Sa tingin mo ba walang utang na loob? Ang babae mo, Ji Weijun. Hindi ka nakikita ni Yin Yi, pero ako nakikita kita. Piyon lang si Yin Yi sa'yo. Ang yaman ng pamilya Yin. Ang daan ko para magtagumpay. Bakit hindi ko kukunin? Dapat ako ang mapapangasawa ni Yin Yi. Tapos sumulpot ka. Sinira mo ang buong buhay ko. Kausapin mo si Yin Peidong. Wala akong kinalaman dito. Hindi ka kayang kontrolin ni Yin Pidong. Ang dahilan kung bakit ako nagkakagulo ay dahil sa'yo. Kung hindi kita mapapasalamatan, hindi ko matatanggap. Sabihin mo ang gusto mo. Sabihin mo na. Pakawalan mo ang babaeng to. Ano man ang sa pagitan natin. Ayosin natin to ng harapan. Feng Xichen, isa lang sa inyo ang makakalabas dito ngayon. Hindi. Gapyusan mo siya. Kung malaman ni Yin Yi na ginawa mo lahat para lang sa isang katulong, ano sa palagay mo mararamdaman niya? Ginawa ko eksakto ang utos mo. Pakawalan mo siya. Ikaw ang sumusunod sa akin, di ba? Ayoko sa pagsubok mong suhulan ako, yung kayabangan sa mukha mo. Itulak mo siya. Umalis ka, wala akong utang sa'yo. Weijun. Weijun. Weijun.
Ang buong palabas niyang ito. Alam mo ba ito? Wala akong alam. Sinabi lang niyang hihiram ng sasakyan. Si Chen. Pakiusap, iligtas mo siya. Sige na, tulungan mo siya. Nagmamakaawa ako. May utang ako sa kanya. Pakisagip siya agad. Iligtas mo siya. Binibini. Inutos sa akin ni Jilin na lutuin ang paborito mong pagkain. Subukan muna pong kumain ng lugaw. Sabihin mo sa akin. Mga kapitbahay kaya? Sino ba talaga ang kapitbahay natin? Si Feng Sichen. Nandyan din ba si Inye? Hindi ako sigurado. Nag-aalala lang ako sa kanya. Ano kaya ang kalagayan ng anak niya? Bakit sinabi ng doktor na naagapan ko dahil sa aksidente ko pag-inom ng maling gamot? Sa tingin mo ba'y kasabwat ang yaya mo? Ikaw ba ang nagutos sa kanya na alisin ang sanggol? Ikaw mismo ang nangako sa akin. Ikaw ang hindi nagtanggol dito. Tama ka. Ako ang palpak na nagbantay. Wala akong masisisi kundi sarili ko. Sino ba ang nagpunta sa akin sa pabrika? Ano sa palagay mo? Imposible. Hindi ako pahihirapan ni Wei Jun. Alam mo naman ang totoo. Ayaw mo lang harapin ang katotohanan. Ginaganti mo ba ako? Huminahon ka. Ang pagkamatay ni Ji Wei Jun, pati ang anak ko, kasalanan mong lahat. Kung hindi nangyari sa kanya, kami sana ng asawa mo ang nasa panganib. Pinatay mo ang sanggol ko, pinaslang mo rin si Ji Wei Jun. Sira ka sa relasyon namin ng asawa ko. Hindi ko ito palalampasin. Ikaw ang kumuha sa akin, pero binago mo ang pasya mo, mismo sa simula pa lang ng usapang ito. Ang buong sitwasyon ay tungkol sa gusto mong gawin ko. Tumahimik ka. Hindi ganyan ang sinabi mo. Tumahimik ka. Kumalma ka. Ihatid mo siya sa bahay. Huwag mo siyang iwan kahit saglit. Kakagaling ko lang sa ospital at narinig ko ang lahat. Anong ginagawa mo sa katabing kwarto? Ang buhay o kamatayan niya ay wala ka doon. Legal na mag-asawa pa rin kayo. Maraming nakatingin sa inyo. Pasensya na. Naging pabaya ako. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko sinadyang takutin ka. Sawang-sawa na ako sa lahat ng ito. Wala akong pakialam sa susunod mong plano. Nakikiusap ako, huwag kang magpakalabis. Hindi ako yun. Alagaan mo siya. Opo. Yin Pid. Kung mahawakan mo ako, lalabas ako't ihayag ang nakakadiring ugali mo. Paano kung hindi ka makaalis? Asawa ako ni Lin Zongi. Dapat hindi mo binanggit ang pangalan niya. Ngayon, lalo kitang gustong pagbuntungan. Nang mamatay ang kapatid niya, ginawa niya ang lahat para makuha ang ebidensya laban sa akin. Naging alerto siya at laging nagmamatsyag. Pero sa huli, nasa poder ko ang asawa niya. Karma niya yan. Dalawang opsyon ka ngayon. Una, sumama ka sa kanila. Pangalawa, maglingkod ka sa akin. Halimaw ka talaga. May lakas ka pang lumaban? Sige. Paigtingin pa natin to. Si Chen, nasa panig mo ba talaga ako? Siyempre, Itay. Hindi ko pababayaan si Hanqing. Kailangan kong magpanggap ka. Ipakita mo sa akin. May kakayahan pala si Chen. Mukhang itinago niya ang kanyang kakayahan. Bakit pa gagawa ng problema sa isang babae? Hindi naman ako madudumihan nito. Bakit ka pa madudumihan? Huwag mong kalimutan, noon. Umabot ka lang naman dito dahil sa aming pamilyang Yin. Hindi ko nakalimutan. Ipinakasal ko sa iyo ang anak ko. At ibinigay sa iyo ang Huajing.
Dapat sumunod ka sa akin ng walang duda. Kung hahawakan mo ulit siya, gagawin ko. Mukhang may katuturan. Ang mga alala ni Yinyi, babalaan din kita. Huwag kang maging lobong hindi mapapaamo. Suportahan mo ako. Doble ang ibabalik ko sa'yo. Wala akong utang na loob sa pamilyang Yi. Tungkol kay Yinyi, nang magpakasal tayo, malapit na siya kay Ji Weijun. May kasunduan tayong pinirmahan. Hindi ko siya hinawakan, kahit ngayon. At huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang kasunduan natin, pagkatapos ng diborsyo, wala akong makukuhang sentimo sa Huijing. Pero Yin Pidong, tandaan mo ito, hindi masasayang ang 4 na taong ito. Kung gagawa ka ng kalokohan, pareho tayong mawawala. Tignan natin kung gaano kalakas ang loob mong sumalungat sa akin. Malubha na ang problema mo, at hanggang ngayon ay may lakas ka pa ng loob. Ang pinag-uusapan mo ba yung peking pagkakasakit mo? Lagi kong naririnig na ayaw ni Zhongyi sa shares ng biyenan niya. Hindi rin ako interesado. Pero ayaw kong mapunta ang negosyo ng pamilya Yin sa kamay ng masasamang tao. Dahil nandito na ang lahat ng board members, gawin na lang nating opisyal. Desisyon ni Zhongyi na huwag kunin ang shares na hawak ng biyenan niya. Ibibigay din namin ni Yinyi ang aming mana. Pag-uusapan natin ang tungkol sa shares sa susunod na pulong ng board. Pagod na ako. Papuntahin mo ang abogado bukas. Ginawa mo ang lahat ng ito para makuha lang ang shares ko. Masyado mo minamaliit ang katalinuhan ng lahat. Alam mo ba ang kasabihang, na sa edad dumadating ang dunong? Sigilan mo na yan. Kung mapatungan mo siya ulit ng kamay, pagdating sa paggawa ng kalokohan, wala ka sa level ko. Sa totoo lang, may oras ka pang umatras. Hindi na kailangan. Ginoong Feng. Tumawag si Mrs. Fang. Sabihin mo pumunta siya agad sa bahay ko. Sige, paano si Miss Han? Iuuwi ko muna ba siya? Hindi na. Sabay na tayong pupunta kay Yinyi. Sige. Bakit mo dinala ang asawa ng tiyo ko sa bahay mo? Nagpe-perform ka ba para sa akin? Umuwi ka muna sa kwarto mo. Lagdaan mo. Sinira mo ang kaligayahan ko. Ang kasintahan ko, hindi kita pahihintulutang makuha ang gusto mo habang nabubuhay ako. Yinyi. Akala mo ba pagpunit sa kasunduan ay hindi na matatapos ang pag-aasawang ito? Tapos na ang desisyon ko, wala nang pag-uusapan pa. Lumampas ka na sa hangganan ko. Ano ba ang hangganan mo? Ang babaeng iyon, nakipagkita siya sa iyo, tapos pinakasalan ang tiyo ko. Bantayan mo ang salita mo. Hindi mo ba siya siniyasat? Pera lang ang habol niyan. Feng Sichen, makinig ka. Kung ako ay malungkot, hindi ko rin siya pahihintulutang maging masaya. Pag uwi mo, tanungin mo si Inpeidong. Hindi lang kita sinaktan. Muntik na rin siyang mabihag ng kamay ko. Anong ginawa mo sa tatay ko? Siya ang walang hiya. Magkamukha kayo ng tatay mo. Feng Sichen, makinig ka. Kapag hiniwalayan mo ako, magiging kalye ka na lang. Kapag iniwan mo ang pamilyang Yi, kami ng tatay ko. Ano na ang may iwan sa iyo? Ang babaeng pangit ang ugali ay kasuklam-suklam sa mga lalaki. Anong balak ni? Ano ba yan? Bitawan niyo ako. Hanking, ikaw ang panalo. Umalis ka na. Dahan-dahan. Pahatid kita sa tahanan mo. Tungkol kay Lin Zhongyi, handa na tayong sumalakay. Magandang araw po. Ang numerong inyong tinawagan ay kasalukuyang nakapat. Magandang araw po. Ang numerong inyong tinawagan. Tulungan niyo akong makausap si Lin Zhongyi.
May nangyari ba kay Zongi? Kahapon, si Ili ay nasangkot sa malaking aksidente sa Linzigo Mountain Road. Hindi mo man lang mapapanatili ang kasinungalingan mo. Ang mga kalsada sa Weicho ay liko-liko. Umulit ang ulan kagabi, madulas ang mga daan, may malaking aksidente sa sasakyan, naipit ang kotse niya sa pagitan ng dalawa. Wasak na wasak. May nakakita ba sa bangkay? Naglabas na ng paunawa ang lupot. Tiningnan ng pulisya ang lugar. Kumpirmadong si Lin Zongi talaga. Nagpadala na ng tao si In Peidong. Susunugin siya bukas sa Weicho. Han King. Zongi. Ganun mo ba siya kailangan? Nagsinungaling ka sa akin. Sagutin mo ang telepono, Zongi. Gusto mo ba siyang makita? Pasensya na at nabigo si Kirali. Ang banggaan ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Mahigit 10 tao ang nasawi o nasugatan. Naging abo na ang kanyang kotse, lalong-lalo na ang kanyang katawan. Ikaw ba ang may gawa nito? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba ang nagpakana nito? Akala mo kaya kong gawin yun? Kaya ko bang magplano ng ganito kalaki sa malayong Weicho? Kayang bilhin ng pera ang lahat. Walang kakulangan sa mga tao desperado sa mundong ito. Wala akong maisip kundi ikaw. Kung sigurado si Imralin, pwedeng ipahuli niya ako sa pulis. Di ko inasahang mamahalin mo siya ng ganito. Minsan niya akong iniligtas. At magagamit ka rin niya. Ano ng reaksyon ni In Peidong sa pagkamatay ni Lin Zongi? Nag-book siya ng flight kagabi. Pupunta siya sa Weicho. Maraming ari-arian si Lin Zongi. Siyempre gusto niyang makakuha ng parte. Bayaw lang naman siya. Hindi siya maghuhukay ng masyado. Sundan mo siya. Ikaw mismo ang magkumpirma nito. Sa tingin mo. Wala akong iniisip. Gusto ko lang siguraduhin walang magkakamali. Wala sa bahay si Lin Zongi. Sabi ng doktor mahina ka raw, dahil may naglagay ng gamot sa'yo. Tumawag tayo ng pulis. Ma'am, huwag kayong tatawag ng pulis. Ma'am. Ang anak ko po, may 100,000 na utang sa sugal. Halos mamatay sa bagbog ng mga loan shark. Si MS, yin po, ang tumulong sa utang ko. Inutusan niya ako. Nalagyan ng sabaw mo. Ng gamot na panghadlang sa pagbubuntis. Gano'n nakatagal ito nangyayari? Mula nung umuwi kayo sa ospital. Si Inye mismo ang nagsabi. Hindi po. Hindi ko nakita si MS, yin. Yung driver niya po. May na-record ba kayo? Sinong mag-iingat ng ebidensya? Sa ganitong bagay, ma'am. Maaga pong namatay ang asawa ko. Anak ko na lang ang meron ako. Nung naglalagay ako ng gamot, sinigurado kong tama lang ang dami. Hindi ko naman talaga kayo sinasadya. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Nabigo ko kayo. Nabigo ko si Mr. Lin. Ang bigong pag-aasawa ay aral sa buhay. Yinyi, ang mga pakulo mo ay lalong naging katawa-tawa. Nagpa-check up ako sa ospital. Hindi na ako magkakaanak habang buhay. Nagloko ka nung kasalpatan. Nabuntis ka ng kabit mo, na aksidente ang bata, kaya hindi ka na naglihi. Ikaw ang may gawa nito, panindigan. Anong karapatan mong kamuhian ako? Kasi inggit ako sa pagkakataon mong magkaanak. Asawa ako ng tiyuhin mo. Akala mo ba maniniwala ako? Natunay kang nagmamahal sa kanya. Wala na siya ngayon. Sinasabi mo ba, wala kang kinalaman dito? Anong gusto mong palabasin? Kahit si Fang Sichen at tiyuhin ko ay may hidwaan, hindi siya basta-basta gagawa, kung hindi dahil sa'yo. Talaga bang dahil sa kanya? Eh di kasuklam-suklam din ako katulad niya. Lahat ng makakasalamuha ay mapapahamak. Ang pagkamatay ni Lin Zongi ay dahil sa'yo. Ayokong masaktan ka sa katotohanan, kaya hindi ko sinabi. Bakit ako masasaktan? Hindi naman talaga mabuti si Lin Zongi. Kaya kong husgahan kung mabuti siya o hindi. Ang aksidenteng iyon. Pagtakas niya sa kasalanan niya. Siya ang laging target ko. Ano ang ibig sabihin niya? Pasensya na. Hindi ko pa masasabi ang totoo ngayon. Akala mo ba maniniwala ako? Sa sinasabi mo, tama pala si lahat kayo ay mga laso. Yinyi, dumalaw na naman siya sa'yo. Anong ginawa niya ngayon? Wala kang pakialam. Ang kwentong ito sa amin. Dapat na talagang matapos na. Nakarating si Yin Pidong kay Jacobo kahapon ng umaga. Sabi nila, dinala niya ang abo ni Jilin. Ang mga bagay sa Weicho, naayos na rin. Sabi nila, hindi maganda ang panahon kaya may aksidente. Walang palatandaan ng pakikialam ni Newman. Ano nang balita?
Peke talaga ang simula pala. Ginawa niya iyon para iligtas ako noon. Kami mismo ang nag-imprenta. Pareho tayong mga sinungaling. Matapos ang lahat ng nangyari. Wala na akong tiwala sa mga lalaki. Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Sa totoo lang, sa trabaho natin, pakikitungo sa mga lalaking nagpapakita ng pinakamasama nila, dapat matagal ka nang tumigil maniwala. Pero itong si Feng Zichen, ang lakas ng kanyang alindog. Si Lin Zhongyi naman ay mapagmahal at romantiko, kaya naman nahulog ka ng todo. Sobrang komplikado nila. Habang mas mayaman at makapangyarihan sila, lalong gumugulo ang buhay. Kapag nahulog ka sa ganyang lalaki, kailangan tanggapin mo lahat ng gulo na kasunod niyan. Pero alam mo, kailangan pa rin nating mabuhay para sa sarili. Huwag kang mag-alala. Ikaw talaga ang pinakamahusay na trainee na naituro ko. Marunong kang magpatuloy. Naghiwalay na si Feng Zichen, at ibinigay lahat ng shares niya kay Yinyi. Tingnan mo yan. Han King, nais kitang ligawan ng seryoso. Feng Zichen. Mula ngayon, wala na tayo. Huwag mo na akong hanapin pa. At huwag mo akong sisihin sa katinding ito. Tapos na ang lahat. Pwede bang magsimula tayong muli? Sawa na ako sa mga kasinungalingan. Sa pag-iiba ng iyong ugali, hindi na ako magiging pag-aari ni Numan. Kahit gaano ka pa kaginoo, kahit napakaliwanag mo, kung di mo maibigay ang kailangan ko, kayang-kaya kong wasaki ang lahat ng ating pinagsamahan. Putulin ang lahat at walang matitira. Anong plano mo ngayon para pahirapan ako? Kailan ba kita pinahirapan nang hindi ako nasasaktan? Pero hindi ka naman nagpakita ng awa. Mas malala pa ang ginawa mo. Ang babaeng inilalabas ang tunay na damdamin sa peligro. Ginagamit ito para malampasan ang krisis. Mapagkakatiwalaan ko ba siya? Sa pagitan natin, wala namang totoong ugnayan. Kahit sandali. Kahit mayroon man. Halos wala na ngayon. Han King. Alam ni Lin Zhongyi na wala siyang kinabukasan. Kaya kayang-kaya niyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Pero hindi ko kaya yon. Nakakasalala yan, gusto mo ba ng pangmatagalan? O pansamantala lang? Mukhang masaya ka ngayon ah. Kasi nga naligtas ko sila. Kahit naubos ang lahat sa'yo. Sa totoo lang, minamaliit mo si Feng Zichen, isa siyang espesyalistang hinir ng gobyerno. Ano ba ang espesyalista? Nalulutas niya ang malalaking kaso. Kapag may kriminal na, mapanganib o mamamatay tao, kumukuha sila ng mga dalubhasa sa larangan para suriin ang psikolohiya ng sospek at maghanda ng bitag. Yun mismo ang trabaho ni Feng Zichen, at hindi siya nagpapabayad. Saka limitado ang budget sa paglutas ng kaso, kaya libre lang siyang nagtatrabaho. Alam mo pala lahat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nalaman ko lang noong nakaraang linggo, may dinner ang ex-husband ko, at nabanggit ito ng isa niyang kaibigan. Doon ko naalala, at ang huling target niya, ay tiyak na may koneksyon sa pamilyang Yi. Feng Zichen, laging malabo ang sinasabi mo sa lahat ng Ano ba talagang ikinukubli mo, bukod sa pagiging tagapangulo ng Huiji, at espesyalistang itinalaga ng Estado? Ano pang mga pagkakakilanlan meron ka? Yun lang ang meron. Kaya, mapapanatili mo ba itong lihim para sa akin? Ano ang susunod mong balak gawin? Grabe naman ito, parang kumpleto silang ibinagsak. Tingnan mo, puno na ng balita sa internet ang tungkol sa pamilyang Yi. Sino ang mag-aakalang sangkot sila sa maraming ilegal? Pati si Lin Zhongyi na damay na. Ngayon si Yinyi at Yin Pido ay nasa ilalim ng investigasyon. Mukhang babagsak na rin ang Huajing. Dahil ba talaga lahat sa kanya? Tunay ngang karapat-dapat si Feng Zichen sa kanyang reputasyon. Matagal na niyang ito pinaghandaan. Mahirap kumuha ng ebidensya sa mga taong iyon.
Kahanga-hanga iyan. Aalis na ako. Aalis ka na lang ng ganyan. Hinagkan mo ba ako ng tulog? Hindi naman. Hoy, Feng Feng. Tumigil ka, ikulong ko siya. Nakahain na ang almusal mo. Kain ka na. Galit ka ba sa aso? Sa totoo, sakin ka talaga galit. Sobra ba ang pagkain na binibigay ko? Kalokohan, nagpapapayat ako. Mabuti nga, kung hindi, magiging singtaba mo si Bebe sa probinsya. Sino si Bib? 7 tangba, kakaanak lang ng 6 na bi. Gusto mong makipagkumpetensya? Tigilan mo ko. Hoy, huwag mo kong paluin. Tingnan mo ang oras. Malalate na ko. May meeting ako mamayang hapon. Huwag kang magalit ha. Tara na, magtrabaho na. CJ,